Magandang tanghali, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Typhoon Goryo with international name na Podul ngayong Miyerkules po, August 13, 11 in the morning. Huli pong namataan as of 10 in the morning itong si Typhoon Goryo, 160 kilometers na lamang po sa hilaga ng Itbay at Batanes. Lumakas pa ito from 140, naging 155 kilometers per hour na po, malapit dun sa kanyang mata at may pagbugsunan hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos naman ito westward or pakaliwa sa bilis na 25 kilometers per hour. Kita dito sa ating latest satellite animation yung mga kaulapan na associated din po sa mga malalakas na ulan. Ito mga kulay pula dito po sa may Batanes at meron din mga light to moderate rains in some parts pa of northern Luzon. Kitang-kita rin dito sa ating latest animation yung mga kaulapan at mga pag-ulan in some parts of southern Luzon, Visayas, and Mindanao, even dito sa may Bicol region. Yan po ay associated sa southwest monsoon or hanging habagat na hindi naman pinapalakas, subalit hinahatak po nitong si Bagyong Goryo ang habagat sa ngayon and possibly sa mga susunod po na araw. Wala naman tayong namomonitor pa ng iba pang weather disturbance, mapa-low pressure area or panibagong bagyo na papasok ng ating PAR sa mga susunod po na araw. Base po sa pinakauling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos nga west-northwest sa susunod na 2 araw or paangat ng pakaliwa ang nasabing Bagyong Goryo. Possible siya mag-landfall dito po sa may eastern coast ng southern Taiwan bago magtanghali. And then pagsapit po ng hapon ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility the moment na makalampas siya dito sa may southern Taiwan. Mamayang hapon hanggang gabi, nasa pagitan na po siya ng mainland China and Taiwan. And then simula bukas ng madaling araw ay nasa may mainland China na ito. Base rin sa ating latest track, hihina itong Bagyong Goryo paglampas dito sa may southern Taiwan, yung bulubundukin na lugar doon, possibly maging severe tropical storm na lamang at mas hihina pa ito by tomorrow pag-land dito sa may mainland China. Base naman sa ating latest track, kung mapapansin natin yung kabuang lawak po ng bagyo nasa 700 to 800 kilometers, so yung radius niya nasa 350 to 400 kilometers from the center hanggang doon sa dulo po ng bagyo. So nahagip pa rin ng malakas na hangin itong extreme northern Luzon, lalo na ang Batanes. Kaya naman po sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 or babala sa hangin bilang 2 dito sa may Itbay at Batanes at ang natitirang bahagi po ng Batanes meron pa rin signal number 1. So sa mga susunod na oras, aasahan pa rin po ang may kalakasang hangin dito sa may northern part ng Batanes, posible pa rin makasira ng mahihinang estruktura at ilang mga pananim at malilit na puno habang pabugso-bugso din po ang hangin dito sa may southern portion. Then pagsapit po ng gabi, possible na paglabas ng Bagyong Goryo sa ating PAR ay mawawala na rin po yung ating mga wind signals sa Batanes. Bukod dun sa may extreme northern Luzon, may mga areas pa rin dito sa may norte, makakaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot pa rin ng southwest monsoon at yung outer portion nitong si Bagyong Goryo. Kabilang na dyan ang Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, gayon din ang eastern coast or eastern portion of Isabela at northern portion of Ilocos Norte. Hindi po yan direktang galing kay Bagyong Goryo. At para naman sa magiging pag-ulan natin na heavy, possible pa rin na umabot sa 50 to 100 millimeters within the next 24 hours ang mga pag-ulan. Dito pa rin po sa lalawigan ng Batanes, direktang epekto rin po nitong si Bagyong Goryo. Posible ito magdulot ng mga localized flooding or yung mga maliitan lamang po ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, gayon din sa mga ilang river channels at posible rin itong magdulot ng pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. At yung ibang lugar pa nga dito sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, kalat-kalat yung mga ulan and thunderstorms. Yan po ay dulot ng habagat at hindi dahil kay Typhoon Goryo. At para naman sa ating mga coastal communities, kapag meron tayong wind signals, dito sa Batanes, automatically suspended na po ang sea travel for all types of sea vessels. Delikado na po, no? At yung gale warning natin, umaabot na nga sa hanggang 8.5 meters yung mga taas ng mga pag-alon doon sa mga coastal areas sa malayong bahagi, sa malayong pangpang po ng Batanes. Equivalent po yan sa halos 3 palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon dahil typhoon na po itong si Bagyong Goryo. At sa natitirang baybayin naman ng Luzon, ng northern Luzon, possible po yung hanggang 2 metrong taas sa mga pag-alon. Delikado pa rin ito for small sea vessels dahil nasa equivalent po yan ng halos 1 palapag ng gusaling mga pag-alon. Habang banayad hanggang katamtaman ang taas ng mga alon sa natitirang baybayin pa ng ating bansa, wala pong gale warning.
At yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Meron tayong possible na huling update regarding kay Typhoon Goryo mamayang alas 5 ng hapon at yung ating 5-day weather forecast. Muli po, ako si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.